Imbes na scholarship at livelihood, gulo ang napala ng mga dumalo sa pagtitipong ito. Nauwi sa sagutan at sigawan ng umano'y pinakaunang National Congress ng grupong Special Monitoring Action International Group of Non-Government Organization for People's Movement with Mindanao Alyansang Filipino Incorporated. Mahigit sa 4,000 miyembro umano ang nagtipon-tipon noong Huwebes sa General Santos City Gymnasium. Ayon umano sa mga organizer, libre ang pamasahe at pagkain ng mga dadalo sa buong araw na selebrasyon. Pero ayon sa ilang miyembro, wala raw ibinigay na pagkain kaya nagutom ang karamihan sa kanila. Wala rin daw malinaw na programa sa pagtitipon. Ang among gi-appear, ang scholar ug livelihood ilang ginaingon. Wala po. Kang ilang guest daw diri karon mag-abot si Binay, si Bilyar. Paanoon mi og kwarta nga tag 80 million para pang dagdag kapital po, ma'am. Pero dagdag kapital po, tagaan mi nila og kwarta pero pangpuhunan sa mga matag pamilya. Unya, ang utanan na ako, ma'am, mahatag ba to nila sa bawat taon ng ginapangayo? Di ba, ma'am, dili sa kadako-dako nga butang, mao na among ginakuan. Pagkaon gani, ma'am, napasmuhan nami. May mga barangay tanod pa na nagbantay sa pagtitipon. Na-request daw ito ng Special Monitoring Action International Group dahil mga kongresista, senador at iba pang mga prominenteng tao umano ang guest sa programa. Wala daw lang paniod to, wala yung merinda, kaya pasalig. Pumahaw, merinda, paniod to, merinda. Gareklamo na. Nanay na kuyapan kanina, gipandayongan rin kanina. Ayon sa mga miyembro, nitong Hunyo lang daw nagsimula ang recruitment ng grupo. 100 pesos ang membership fee, bukod pa sa singil na pagprint ng ID at sling na 200 pesos. Kapalit ng membership ang umano'y livelihood assistance at scholarship program. Hapon na lang dumating si Edna Luquillas na nagpakilalang president at CEO daw ng grupo. Ayon sa kanya, nagkaroon ng miscommunication at problema sa budget, kaya kinapos ang ibinigay nilang pagkain. Ang kaunting pagkain ibinigay na lang nila sa mga dumalong matatanda. Ayon din kay Luquillas, nagpadala sila ng invitation sa mga sinasabi nilang guest na prominenteng tao, pero wala nga lang daw umanong nag-confirm. Tungkol naman sa pangakong tulong pinansyal, so, sa akin naman, I hope yung mga members naman namin makapaghintay. Kasi hindi naman ito pautang, ma'am. No? So, siguro, yun nga ang inaano ko, kahit saan kami makasali sa session, kung sino may alam na makatulong sa amin paggawa ng mga project proposal, kasi yun ang hiningi din sa akin sa labas, magpatulong ako sa kanila. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng General Santos City, nagpaalam naman daw ang grupo sa paggamit ng gym. Ang verification naman is kasi pumupunta sila dito. So there are series of series of meetings dahil tinatanong nga namin ano yung purpose. Nakalagay klaro yan dun sa letter, confirmation letter namin for the usage na kung ano yung mga obligations nila. But as to yung talagang i-background check namin kung ano ba, hindi na namin nagagawa yon dahil halos lahat naman na gumagamit ng gym are from Gensan. Paiimbestigahan na umano ng mga lokal na opisyal ang naturang grupo dahil na rin sa mga naging reklamo laban dito. Sana po kung talagang broad-minded at they are on fact ng katahimikan, dapat sinabi nila na despite this framework of agreement, the door is still open for a universal solution sa problema. Ito ang naging pahayag ni Moro National Liberation Front o MNLF spokesperson for Mindanao, Attorney Emmanuel Fontanilla, sa pagpasok ng gobyerno sa isang bagong kasunduan kasama ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Yan ay matapos ang permahan sa Malacanang ng framework ng Bangsamoro Peace Agreement. Ayon kay Fontanilla, dahil sa naturang peace agreement, tila na basura na ang naunang kasunduan sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno na nabuo noong 1976 na tinatawag na Tripoli Agreement. Dagdag pa niya, hindi rin totoo na marami ang sang-ayon sa bagong kasunduan. Patunay raw rito ang pagbabalik umano sa MNLF ng may 6,000 miyembro ng MILF. Kami ay nagsasabi lang ng katotohanan na kung sakasakaling hindi maayos po ito, kami na mismo ang magsasabi na ang pumutol ng agreement, ang sumira ng agreement,
Ang sumipa sa agreement ay ang gobyerno kasi gusto nila talagang may hedges between Christians and Muslims at ganoon din ang action nila na exclusion, no? Exclusion of the MNLF, na po-provoke din sila, nag-create sila ng hedges o away sa MNLF at sa MNLF. Para pigilan ito, nagsumite na raw ng report ang MNLF sa Organization of Islamic Cooperation. Pero ayon kay Professor Richard Pernia, isang local political analyst mula sa Mindanao State University, hindi lang sa mga political na isyu nakasentro ang mahigit 4 na dekadang gulo ngayon sa Mindanao. Kaya hindi rin garantiya ang panibagong kasunduan na tuluyan na ngang magkakaroon ng kapayapaan. Yung sinasabi ninyo na meron kayang mga ibang groups na mabubuo o meron kayang groups na mag-separate ng the process, I think it is possible. Mangyayari yun. At yan ang mga balita dito sa Sok Searchet. Balik sa iyo, Igan.